Nagmula sa kalangitan, lumagapang sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Alright guys, yan po si Diwata, ang isang successful na negosyante sa pamamagitan ng Diwata Overload na pinipilahan ngayon ng mga tao. Ayan. Bago siya nakilala bilang Diwata na ngayon ay very successful, siya ay taga-Samar po siya guys, taga-Samar, at ang kanyang pangalan ay Deo Balbuena. Ayan, wait lang, may customer po tayo. At dahil dyan ay ipapahulaan natin one word Tagalog about kay Diwata. Thank you. One word Tagalog about kay Diwata. Sana may manalo dyan. Maging inspirasyon nyo si Diwata sa kanyang pagiging successful now. Diba? Akalaan nyo kasi guys ay dating nakatira lang siya sa barong-barong. Yung napanood yung na video na ito, na kung saan rumarampa po siya sa presinto, kahit nasaksak na siya sa muka. Ito, Nagmula sa kalangitan, lumagapang sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Dahil ang kwento po doon ay pinapalayas niya yung dalawa niyang kasama doon sa barong-barong niya. Nahuli kasi na gumagamit sila na ipinagbabawal na gamot. Ayaw ni Diwata ng ganun, kaya yun, nagkaroon ng gulo na nauwi doon sa presinto. At doon nagulat yung mga tao, rumarampa kahit meron na siyang sugat sa mukha. At ngayon ay tignan nyo yung kanyang mukha na nasugat. Ngayon naman ay ang dami niyang alahas sa katawan. Yan, ang dami niyang alahas ngayon. At ang pinaka matindi guys, kinukuha na siya sa Batang Quiapo. Ayan, I think mamaya ay papalabas na yung kanyang shooting. Pinagagawa na siya ng mga TV network. At ang talagang the best is yung mga vlogger. Yan, yung mga vloggers. Malaki yung ambag ng mga vloggers sa pagsikat niya guys. Dahil yung mga vloggers, araw-araw na binablog siya. Then, yung mga tao na curious, parang wow, na-curious sila kung bakit ang sarap. Parang ang sarap-sarap ng kanilang pagkain doon kay Diwata. Yun, ang daming pila. Dati, kasi napapanood ko siya. Ayan ko lang kinontent, kasi nga ay, yun na, talagang mag-aartista na yata si Diwata. Nakapag-shoot na kasi sa Batang Quiapo. Ngayon ay, meron na rin siyang, yung nakita nyo dito, aside from sa kanyang Diwata Overload, Paris Overload, meron na rin siyang Diwata Banana Chips, di ba? Parang lumalago, yan ang Pilipino, di ba? Yan yung isa sa katangian niya. Si Diwata ay sa kabila ng kahirapan niya noon, nagkakangkong, kumukuha siya ng kangkong, nakita ko sa video. Nag-uuling yan, ayan, nag-uuling. Yung, alam niyo yung uling ngay? Uling. Yung mga sira-sirang tabla, ayun, ginagawa niyang uling. Ganun siya kasipag. Sana may manalo dyan kay Diwata, no? Huli siya. Arestado mga suspect. Tapos ay magpasanga tayo ng mga comment dito. Again, one word for 5 minutes to answer Gcash 1,500. Trending siya ngayon. Tama si Diwatang taga-Samar, nakipagsapalaran sa Manila. Say no to drugs, sabi niya. Nakatira sa ilalim ng tulay malapit sa MOA 8 years ago. Now, dinadaanan niya ang tulay sakay ng kanyang kotse. Negosyante na, good karma, embark on quest to healthy lifestyle. I'm doing this to you are helping yourself
to a better dreams and fulfilling life. Now, kinukuyog. Ayan. Dating dinudumog, ngayon ay dating binubugbog, ngayon ay dinudumog. Wait lang, may customer. 7. Good morning, friend. Go to work. Say hi to my friend here in YouTube. Hi. Oh. You're from India, right? Nepal. Oh, from Nepal. Working in casino. Okay. Here. Okay. Asa na tayo? Napalitan yung sauce. So, yun yung si Diwata, guys, na mukhang kawatan. Mukhang kawatan na binubugbog noon. Ngayon ay dinudumog na ng mga tao. Kahit madaling araw kasi nga ay yung kanyang negosyo 24 hours naka-open. Ayan. Pero may mga times noon na may mga basher. And yun nga, parang sabi nila, pag may umaangat, may humihila din. Yung mga basher niya, pero that's life. Hindi maiwasan na magkaroon ka ng basher kasi nga ay paangat ka na. May nasabi sa dati na video na bawal pag sa Pilipinas bawal yumaman, kasi nga madaming parang humahadlang, Ayan, magbasa tayo dito ng mga comment nila dito. Ito ay itong video na to nung napunta siya sa presinto 2016. So anong year na ngayon na yan? Tama yung comment kanina, 8 years ago, Sana magsilbing ko sa inyo, inspirasyon si Diwata, guys, sa atin lahat na tag ito ay try lang ng try. Sabi nga niya sa isa niyang post, nakita ko, try lang ng try. Then yung mga basher ay hayaan nyo lang dyan. Okay, magpat pa tayo ng mga comment. Dati nakulong si Diwata, marami ang humusga. Ngayon bumangon at nagsumikap, nagnegosyo, Pilipinas nga naman, mga gobyerno nga naman. Yun yung muntik na siyang naiyak nung last week yata. Nagkaroon kasi ng closure order daw, parang sukos order na ipapasara yung kanyang Diwata parisan, kasi dahil nga madaming tao doon dyan sa Pasay. Ang laki-laki kasi ng kanyang manok. Kinukumpara dyan. Kunwari yan yung kanyang manok. Ganito kalaki yung kanyang manok. Ikukumpara doon sa brand, sa mga sikat na restaurant. Ganyan lang kaliit. So yung mga tao gusto nila yung ganon kalaki. Only rice na siya. Only rice, yun yung pinakagusto ng mga Pilipino, Only rice, only sabaw. Sako, kahit sabaw lang kasi ay sapat na. Nakakatipid ka na kaysa bumili ka ng lulutuin. Parang yung mas magastos pa pag ikaw ay yung nagluto kaysa kumain ka doon ng naka-only rice. 5 rice, pwede na yun 5 rice for 100 yata, 100 pesos or 120 dun sa fried chicken niya. Diwata fried chicken, ayan, ibig na fried chicken, ayan yung kanyang tawag sa malaking manok, yun yung masarap na dinarayo rin ng mga customers na mula sa iba't iba't lugar. The reason why siguro na bakit siya dinadayo ay dahil yung mga Pilipino ay umiral yung kanilang pagka yung buhay niya kasi ay alam ng lahat kung paano siya nagsikap. Bago naging successful yung pwesto niya ngayon, dati siya doon sa ilalim ng tulay.
Dinimulis po siya doon, guys. Dinimulis. As in, walang wala daw siya doon. Noon. Sa ilalim ng tulay. Tapos may mga basher-basher. Ngayon maganda na yung kanyang pwesto. Ang kanya naman na ikinakasama ay yung clearing. Yung mga sasakyan na nakapark. Daw. Then tinutuwing. Samantalang yung kabilang kalsada, may mga nakapark pero hindi naman tinutuwing. Yun yung yun yung parang sa tingin niya ay unfair, ano. Then marami na rin siyang na-improve yung kusina niya. Dati nakalapag-lapag, ngayon meron na siyang bubungan, talagang kusina. Tapos yung lutuan niya nag-upgrade na rin siya. Yung talagang lutuan ng mga malalaking food restaurant, ano? Yung mga big restaurant. So ayun, tuloy-tuloy na yung kanyang paglago. Si Diwata sana ay dire-diretso na siyang yayaman. Kasi nga ay marami naman siya natutulungan, guys. Lalo na yung mga yung mga hindi maka-afford ng kumain sa mamahalin restaurant. Diba? Pero nakikita ko sa mga customers may mga kaya, may mga kotse, may mga yung motor, ganon. Diba? Yung mga nagtitipid. Sana may nanalo. Sige, naka 11 minutes na tayo, ano? Magbasa pa nga tayo ng comment dito sa mga comment. Anong violation mo? Yun nga yung violation niya na parang show cause order, ano? Kasi nga ay kinukumpleto naman niya, pero so far naayos naman na. Ang swerte ng mga vlogger, yung iba umaabot ng 8 million views. Ayan o, 8 million views dahil kay Diwata. 8 million views. Ayan o, sino to? Si Jonathan. 8 million views yung kanyang yung views niya. Tapos yung reaction sa comment lang 64,000. Ayan o, 64,000 comment, and then yung sa reaction niya ay 184. O di ba? 20,000 share. At ang kanyang views ay 8 million. So, maraming vloggers na kaya yung iba na doon na nakatambay. Dahil siyempre kung ano yung viral, doon pupunta yung mga tao. Ayan. Magbasa pa tayo ng mga comment dito sa iba. Wala kasing binabayarang taksa. Ayan, gobyerno nga naman. Alright. Sige, search pa tayo. Diwata, meron na rin siyang page ng Diwata. Basta ilagay na lang, i-search nyo lang po dito sa Facebook, Diwata. Ayan. Then lalabas na si Diwata Paris Overload. Ito ba yung page niya? Official yata. Ayan. Wait lang, may customer. Sagot lang kayo dyan. Ha? Salo ka. Salo. Okay sa'yo. Kung ay pag umangat ka, marami ka nakaaway. Una ka anak, pangalawa na sa pawan mo sa negosyo. Pangatlo, batas. Oo. Tama. Pag umangat ka daw, marami kang kaaway. Bawal yumaman kasi daming inggitera, sabi ni Michael Ponce. So, ito na yung pinapakita na dito yung paglabas niya sa Batang Quiapo. Ayun, nakashoot na siya. Ayun. Yan, o diba? Alright. Dito rin sa 1PH at saka sa GMA, ayan, nalalabas na sa lahat ng kasi trending. Kung saan yung trending, doon yung mga tao. Ang lakas ng mga ng mga views. Ayan. May parang gumaya na rin yata, Hiwaga Overload. Para sa akin is normal.
Yung mga gumagaya ng parisan is okay lang. Umat ka lang sa buhay. Ayan. Alright. Anong original di ka pa Paris dati gumagawa ganyang business? Yung mga pana. Sa shipping days siya talaga original, ang laki ng manok niya, ginalay lang. Yan, yung mga kanan na gaya-gaya, it's okay guys, it's normal lang. Huwag nyo lang i-bash. Kasi, kunwari sa Pasay siya, may gumaya sa kabilang lugar. Para hindi na sila bumiyahe ng matagal. At nag-upgrade siya bukod sa mga fried chicken. Ayan, meron yung pinapakita dito, yun o. Yung barbecue. Barbecue ba dami yung iniihaw, ano? Ayan, Diwata Paris Barbecue, tama. Ayan, magbasa nga tayo ng comment dito. Parang lahat ng nag-upload sa Facebook, puntahan natin si Diwata. Hindi naman siguro pipilahan kung walang lasa. Ang luto basta may pagmamahal. Ang luto masarap. Basta Diwata masarap. O, diba? Naway makapunta kami dyan. Okay. Congrats Madam Diwata. More power. Support kami. Moral support and prayer. Ganyan yung mga tao. Ganun na. Nakita nila kasi yung pagpupursige ni Diwata. Nakakatuwa. Mga banat ni Diwata, negative yung dating sa iba, pero on point naman, hindi balat sibuyas, totoo lang. Ayan. Diwata, followers mo ako, sobrang naman mahangin na ako, swerte kasi kahit ako, kahit sa pahirap pa rin sa graduation anak ko. Wala man lang ako maibigay kasi honor, at least Diyos mabulos sa'yo. Ayan. Yan ang gusto ko, magsalita direct to the point. Yan, ano pang sinabi niya dito? Kung kumain, huwag kang bumalik, huwag kang pumunta. O granted, kung nag-sorry, mabilis naman ako kausap eh. Pag nagkagawa ka ng kasalanan, nag-sorry ka sa akin, granted, mabilis ako kausap. At least namin yung kasalanan, mo ganun naman kasimple. So, ganun lang. Ay, dapat talaga, alam ko sa ano? Mrs. Diwata. Okay. Tuloy. Normal yan yung may mga basher pag sumisikat na guys. Kaya parang artista lang din yan. Galing ako dyan pero may balak pa ako bumalik kasi 100 super busog na. O diba? At masarap pa. Dami pang gusto pumunta dyan. Kaya antay ko sila. Yun na nga pinipilahan nila ng iba daw sa madaling araw. Tapos yung iba lalo na sa gabi 3 oras, 2 oras. Miss Diwata, kuha ka po ng gwardiya. Ito may mga suggest. May balak manggulo dyan sa parisan mo para sa protection mo. Ayan, para unti-unti yan, step by step. Ayan, darating din yan. Ngayon lang yari pinilahan araw-araw mga pagkain. Kaya sana magtagal pag mayaman ka na Diwata. Hanggat tinidumog ka ng tao, God bless you. Sana matikman kami dyan, Diwata. Super yummy naman. Sana naka-face mask kayo, lalo puro salita, talsik, laway sa food. Sensa sa comment ko. Okay lang, yung mga nagsasuggest na mag-gloves, mag-guantes para sa parang sa mga restaurant. Normal. Suggestion yan. Ayan. Then, magtitipon-tipon kami mga basher, mga 300 katao, saka kami pupunta dyan. Papakainin mo kami lahat. Basher, gawa ka tayo ng busy. Loko-loko to Nakakaya ka kuya kaysa mag-bash ka sa negosyo ng maayos. At tupagin mo na lang ang buhay mo paano aasenso. Tama! At tupagin mo yung buhay mo paano maasenso. Ka na mag-bash. Maya. Busy daw niya ba? Busy ito Sisap na. Sisap na. 45啊，这个45啊。 Ito Sagot-sagot lang yan guys. Bago tayo mag-end, magbasa muna tayo.
Biro mo maatin mo nilang kumain ng ganun karami, 300 ha, iwan lang pag di kayo magbayar ha. Ayan yung gitera, kawawa anak mo, sa'yo wala kang papalaman ay ganyan kapwa mo palibasa, di mo kayang gawin ng pagsisikap ni Diwata. Alright. Ito naman yung comedy Jordan. Tama pala ang kasabihan kapag binatok ka ng bato, batuhin mo ng Paris, rice at soft drinks. O diba, yun nga ang mahal ng ng extra rice. Yun yung number one na gusto ng mga tao, yung rice. Mahilig ako sa rice. Tapos sabaw, may sabaw na hindi sabaw. Diba? May soft drinks na libre sa halagang 100. Talagang mabubusog ka. Ayan. Maganda tong comment niya. Tama pala ang kasabihan kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng Paris rice at soft drinks blessings. Galing mo lang ang comment dito ah. Yung babatuhin Paris, mainit-init na sabaw, mainit-init na kanin, tapos yung ibabaton soft drinks nasa bote, hindi mabubuksan. Deserve yun ng walang yang basher ano. Ay Diwata, Paris overload, paano naman kaming mga basher wala pang libre. Ayan, mas lalong sumikat itinataas ng mga tao si Diwata. Pero alam mo Diwata, palagay salamat sa basher na yan, mas talo ka kasi may basher doon na kumain. Kinumpara naman niya yung lasa sa isang sikat na yung nga fast food. Malaki daw yung kay Diwata yung fried chicken niya, pero yung lasa daw malayo, sabi niya. Pero I think nagsorry na yata kasi binash siya ng mga tao. Kasi sinabi niya hindi daw sulit yung ipinilan niya. Doon, nakalimang rice yata, only rice. Busog na busog. Sa halagang 100. Okay. Yung iba naman, ibang page naman. Andito na nakatrabaho, kung lipat na ako sa kabila. Bago natin i-reveal. Sige, sagot lang kayo dyan. Ilipat ko lang yung aking pwesto. Sa ating pwesto. Papalitan niya ako na mag-cashier. Gising na po siya. So, ang ating clue pala ay with letter. Magbigay tayo ng clue. Ang clue ay may letrang ano pa? Letter K, ayan. Dito ko nga ilagay. Letter K guys, may letter K at yan, gusto ko muna dito, ayan. May letter K at meron letter A as in apple. Yan yung ating clue, may K at A. Sige. Para may manalo dyan. Okay, maximum of 5 winners. Ang ating kanina para pa. Ang ating pahula. Next. Ayan. Good morning, Diwata. Sana matulungan mo po ako. Isa po akong PWD pampuhuran para sa pagkakitaan ko. Guys, nag-uumpisa pa lang, hindi pa siya yung mayaman na mayaman. Yung mga, I think yung mga kinikita niya ay linalagay niya for improvement, kagaya nung pala nagpagawa na siya ng CR, tapos nagdadagdag ng tao. Siguro mayayaman siya. Maybe 1 year, ganun, 1 year, 2 year, yung talagang okay na, stable na. Sa ngayon,
taas pa lang. Ayan. Yung sa mga PWD, may sa government, dahil sa government. Pero try nyo lang, pero sa dami na nagpapapicture sa kanya, hindi na kayo maasikaso. Sa bahay lang ba nag-hairnet kayo at sa bahay ba nag-hairnet kayo at mas kapag nagluluto kayo talaga OA, kaya madali kayo dapuan ng sakit. Kaya ang arte-arte niya, sabi ni Saray Dabolino Nanansa. Meron mong proper sanitation na sinusunod pag nasa fast food industry. Hindi kainin mo laway ni Diwata. Yan yung mga yung mga normal na may discussion na ganyan, ano. Daming beses na ako nakakain dyan, ayos naman, di naman sumakit tiyan ko, feeling lang. Ayan, oo, agree ako dyan, pero tingin mo na susunod pa ang tauhan ang kumpanya dyan. Oo inyo, Diyos ko, parang perfect. Kasi I think street food siya, street food. Pero yun nga, lumalaki na kasi yung kanyang kanto, so kailangan niyang sumunod sa mga protocol ng ano na yun, anong ahensya na ng government yung kumbaga yung sa business permit, ano? Street food classification ang tinda niya. Pagsabihan nyo lahat ng street food vendor na mag-apron, gloves, mask para di naman nakakaya sa lahat. Ayan. Sige nga, sa bahay nag-club ka ba? Nagluluto o nag-hairnet lang? Ayan, tanay, piling malinis ka. Naman, napaka-perfect. Paris nga naman, pwede naman mag-balot yan. Yun yung maganda dito kasi trending siya, yung mga tao nag-i-engage. Yun para sa mga vlogger, wow! Nag-con sila, nag-level up. Apron, hairnet, mask, kaloka habang nasa kalye lang talaga yung lutuan ka na. Imagine nyo mga suggestion nyo, mahalaga lang yan is hindi burara ang mga tauhan, nagugas ng kamay, segregation ng trash. O nakita ko malinis yung wala kang makikita na kalat-kalat. I think kaya yung tinawag na niyang street food, ma'am, di naman siya resto spot kahit na dyan sa mga mall. If nahiya ka sa food preparation, ma'am, wala naman siguro silang paki sa'yo. It also goes to you. Di naman siguro kawalan kung di ka kumain sa kanila. Wag kang hihila pababa sa mga taong naghahanap buhay ng marangal. Sa 2 days, actually mas kabahan pa kung sa resto kakakain. Away kasi di talaga sure kung malinis at maayos ang luluto doon. Proper hygiene nila bago i-prepare yung food. Base sa experience lang once nag-work sa restaurant bilang fast food chain. Yes, my brother also on some resto in airports. Some not nice but tolerable situation is and bakit hindi naman ata nakakamatay yung ganun sa situation. Ang akin, my point naman din mag-criticize but the way you deliver the message is what up to me. Nag-aaway na sila. Kung sa bahay natin may buhok yun, pagalitan ba natin asawa or mother natin? Ayan, diba? Siguro susunod kailangan i-improve nito ni Diwata food safety daw. Alam mo naman ibang Pinoy okay lang na nakikitang nakasandi siya habang nagpe-prepare kasi nga kahit sa bahay ganyan lang din naman tayo magluto. Advice to improve food safety, wear proper attire while preparing food. Agree siya, sabi ni Ronaldo. To improve his sanitation practices, at least he can comply into minimum food safety practices. Okay. True hygiene is important, sabi ni Hara. Okay na ba? 29 minutes na pala. Last na ito nabasahan natin. True hygiene is important but wag masyadong OA.
Kasi even ships and kumis hindi naiwasang magsalita during preparation. Pwede naman kasi itawag na constructive criticism kasi so far sa daming mga street food sa bansa kay Diwata lang ata kayo nakatutok. At the same time, never ako nakarinig ng mga food poison ng ibang food poison. Yung pagpag nga kinakain pa ng ating ibang mga kababayan. Alam niyo ba yung pagpag? Yung tinatapon sa kuna. O di kayo mga tira-tira. Yun yung pagpag. Don't you know, kahit sa mga sikat na mamahaling restaurant, hindi rin nasusunod ang mga sinasabi nyong food hygiene. Try nyo magtanong sa mga pest control company ayan, kung ano ang masasabi nila sa first class hotel, sa mga kumex nila so far worse than ever. Ayan may mga big restaurant din, may mga daga na lumalabas. Kita natin ito nagbabiral. Salita ng salita, ayan. Wala namang face mask, tapos may nagre-reklamo madumi ang pagkain, magagalit kasi sabihin mo kung may madumi man dito yun yung mga ugali nyo. Nadali mo yung mga ugali daw minsan ang madumi. Ayan. Hope Diwata imbis sanitation practice improvement in his knowledge regarding food safety. Ayan yung mga kinapad nila. Okay guys, stop na. Sana may nanalo. Nakakagigil ang mga taong makukomment dito, nagdidemand ng kung ano-anong masyado nilang pinoproblema si Diwata. Hindi naman sila tinatawag ni Diwata para kumain sa mga luto na kiso may laway, walang gloves, mag-apron, mag-hairnet. Bakit hindi kayo magtayo ng negosyo nyo at gawin yung mga demand nyo? Ayan. Standard dyan man kahit saan pumunta porkit na sa kalye kailangan. Okay, congratulations sa business mo. Sana mabasa mo ang mga comment, i-apply mo sa pang-araw-araw na business mo. Halimbawa paggamit ng hairnet, gloves, face mask, lalo na pag nagsasalita dahil di maiwasang tumalsik ang saliva. Alright guys, sana may nanalo. Letter K at saka A. Yung sagot nandun na sa aking mga binabasa. Nandun. Yan. Stop na. Ang tamang sagot ay baka ng ballpen pala. Ballpen, wait lang. Ballpen. Ang tamang sagot ay ngayon ko lang pinipren kasi ganyan ko lang naisip. Ito na ang tamang sagot. Sana may nanalo. Bago yan ay ipakon muna natin, i-play muna natin yung video. Isa pa. Bago ko i-reveal. Ito po yung video. Lumagapang sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang Diwata na mukhang kawatan. Diba? Mukhang kawatan pero ngayon maraming alas at dinudumog na ng mga tao, nagpapasilbi. Okay, ang tamang sagot guys yan si Diwata, ang buhay ni Diwata. Ayan, binubugbog, ngayon ay dinudumog. Okay, stop na. Congratulations sa ating nanalo ay ang tamang sagot. Nantok ako guys, pasensya na, walang energy kasi nandito yung aking katrabaho. With letter K, may K, ayan, may letter K at saka A. Yan, stop na. May KA. At meron na naman. Ayan. KA ulit. Dalawa na yung KA. KA. And then next one.
Ayan. Yan po yung first word ay ikaka. Ano kaya yan? Ikaka na yan. Ikaka. 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 So 5 letters na, and then ang next is ikaka. First letter I, tapos ikaka. Ayan, base sa mga comment na nabasa natin, yung mga sinasabing constructive criticism, bulo na kasi ako sa constructive criticism, ayan, criticism. Base sa mga comment nila, na yun, para more on improvement, para sa ikakalago, ayan, para sa ikakalago ng isang diwata, isang Paris, di ba, diwata o Paris overload, ayan, makinig ka sa makinig ka sa mga suggestion, sa mga suggestion ng mga nagko-comment, wag mong ituring na mga bash, mga ganun. Instead, pakinggan mo yung kanilang sinasabi, diwata, ayan. Sa atin naman, ikon natin sa ating buhay, i-apply natin sa ating buhay, kung paano yung ating sarili na magkaroon ng parang diwata, na ikakalago ng ating sarili. Ayan, ay magsumikap po kayo, mag-try lang kayo ng business. Si diwata, hindi siya on the spot na nagkaroon ng business. Tinry niya munang nagpitas-pitas ng kampong, nag-uling-uling, nag-construction, di ba, nag-construction siya, tumira, nagpalaboy-laboy, nagtipon ng konti nung nakaipon, ayun, nagtayo siya ng diwata, Paris overload, at nung unang niyang try, na-demolish, yung clearing ba tawag doon, yung mga nag-clearing sa kalsada, kasi yung dating niyang pwesto sa ilalim ng tulay, sa may tabi ng kalsada, ay pinagbawalan siya ng MMDA, tama ba? MMDA. Ngayon, kumuha siya ng pwesto. May nagbigay sa kanya ng magandang pwesto at very successful na ngayon. Yan ang ikakalago niyang isang diwata na masipag, na sobrang sipag, na tinitingala ngayon ng maraming Pilipino. Siya ay nagiging inspirasyon dahil sa kanyang life story, ang buhay ni diwata, diba? Okay na ba, guys? Sana may nanonood dyan. Congratulations, maraming salamat. Bye bye.